What is up mga kapulutan? For today's video, nagkikrave nga ako ng steak kaya nagluto ako dito sa bahay. Alright. Una sa lahat, first of all, ipapat dry lang natin itong mga steak. Isi-season natin ng 375 pieces na asin at 275 na paminta with rosemary. Season generously back to back, side by side. At dito sa ating pan, nagpainit na tayo ng Uncle Tom cooking oil. Saka naglagay ng bawang, pamatay aswang and dagdag aroma. At nung mainit na yung mantika, linagay na natin yung ating steak. 1 minute 30 seconds each side ko nga ito sinear para ma-achieve yung gusto ko na doneness na medium rare. Yung mamula-mula pa sa gitna, sasabihin na naman ng iba parang aswang kumakain ng hilaw. After mabaliktad yung steak, naglagay na tayo ng butter at i-base natin ang ating steak para mas lalong sumarap. Isa nga to sa mga pinaka-paborito kong pagkain maliban sa ata-ata mga kapulutan. Kasi napakalasa talaga lalo na pag rib eye steak. Nung naluto na, isa-set aside natin and let it rest para juicy pa rin at hindi maging dry ang ating steak. Sa same pan, dyan na rin tayo nagprito ng itlog na bitak pa ngayong isa. And optional lang to, naglagay tayo ng Uncle Tom chili garlic oil para mas lalong sumarap at may kick ng anghang. After naman maprito yung itlog, gagawa na tayo ng pangmalakasang gravy. Inalis lang natin yung bawang, nagdagdag ng butter, unti-unting naglagay ng harina or all-purpose flour. Dapat continuous yung paghahalo para hindi mamuo yung harina. At para lasang baka, naglagay tayo ng beef cubes. Alright. Dahan-dahan din sa paglagay ng mineral water, tansya-tansyahin nyo na lang. I-check nyo na lang kung na-achieve nyo na yung gusto nyong consistency. Gusto nyo ng malapot, okay na yan. Kung gusto nyo ng madaroy, dagdagan nyo ng water. Liquid seasoning na itago natin sa brand na Knorr para mas lalong sumarap. And last ingredient, 472 pieces na black paminta. At kapag okay na, hiwain na lang natin yung steak para diretso subo na lang mamaya. Sayang nga di ko na-achieve yung gusto kong doneness na medium rare. Naging medium yung linuto natin mga kapulutan. Gusto ko sana yung medyo hilaw pa sa gitna. Pero goods pa rin naman to mga kapulutan. Mapink-pink din sa gitna niya. Oh sheesh! Ang importante naman kung malambot at malasa yan. Kaya sinawsaw ko na sa napakasarap na gravy sauce. Saka ako ipa-first bite mga kapulutan. Napaka-solid niya no. Kung gusto nyo ng masarap na gravy, tularin nyo yung recipe ko. Napaka-gravy sa sarap. Pati yung marasadong itlog ko medyo naluto slight. Mas maganda sana pag medyo madaroy yung yellow niya para pwede natin isawsaw yung steak doon. Pero all in all, malasa, masarap, malambot yung ginawa nating steak. Pati yung gravy, napaka-solid mga kapulutan. Mag-order kayo sa resto, 800 to 1,000 pesos isang piraso. Pag dito sa bahay, 400 pesos yung dalawang piraso. Bumili lang kayo sa grocery. Pero kung di mo alam magluto at tamad ka, pumunta ka na lang sa resto. Pero kung masipag ka magluto kagaya ko, pwedeng-pwede mong gawin to. Nakatipid ka na, nabusog ka pa, masarap pa. Other solid food trip na naman, wala na naman akong masabi kundi alright.